At yun mga agulong, huling update po natin sa pagbubuo ng plansa. Ito ay nilagyan ko na po ng Mika. May kabuuang video po ito, paki-watch nyo na lang po kung gusto nyo ma-customize ng mga ganitong DIY na plansa. Mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta. At ito nga po ang vulcanize niya mga idol. Yan, napakaganda. May nag-comment sa akin, pagdating po daw sa ganitong plansa, nag-aalsa ang interior. Watch till then mga idol. Ngayon mga kagulong, napunta na nga po tayo rito sa ating destination kasi wala pong heater ang ating plansa. Dito ko po yan nabibili mga idol kay Sweden. Hardware, electric supply mga idol. Marami po niyan sa inyo sa mga electric supply. Nandito na nga po tayo sa loob mga idol ng Sweden Hardware. Maswerte po tayo ngayon dahil walang gaanong tao mga idol. Maswerte po tayo mga idol dahil walang ganong tao rito. Alanganing oras po ako pumunta, alas 3:15 po ako nakarating dito. Alas 3 po ako sa bahay umalis, mga 15 minutos magmula rito sa amin. Nakabili na nga po tayo ng plancha. Shoutout nga po pala sa may mga sticker sa aking motor, lalong-lalo na kay Chris Auto Paint Shop, ganun din kay Pobreng Manglalakbay. Noong galing po ako niyan sa Pililla, Laguna, nung nag-rides kami mag-asawa mga idol, ang sticker na yan. Pauwi na nga po tayo dyan mga agulong, nasa labas na po tayo. Sa mga nagtatanong, si Sweden Hardware, located po siya sa Calamba, Laguna, Pasiano. Katabi po siya ni Premium Bike. Tara, install na natin ang ating heater mga idol. Binili po natin yung heater, Webes ng hapon, alas 3:15. Ngayong umaga naman, Biyernes, magkakabit naman po tayo ng heater. Tanggalin muna natin mga idol ang nut ng ating plansa. Tanggalin na natin yung mga nut nito mga idol. Bago po natin i-install to, may mga process pa po tayong gagawin dito mga idol. Maraming salamat nga po pala sa aking mga new followers, sa mga old followers ko dyan, sa mga top fans, sa mga nag-share ng aking upload. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking upload. Yan mga idol, tinanggal na nga po natin yan. Yung nakaraan, ina-assemble pa lang natin ito. Ngayon, plansa na po siya. Ngayon, sinanding uli natin ito para sa ating pagpapakinis mga idol. Ang ginawa ko po dyan, yung sanding na parang liha po na binabala sa ating grinder. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, basta pang liha. Ito yung importante natin guys, yung ilalim. Ito okay lang dito kahit hindi siya medyo makinis. Ang importante, pantay po ito. Ang napaka-importante sa ating heater, dapat ito ay makinis na makinis. Ngayon, pininis ko po ng grinder na yung parang pang sanding lang. Ang gagawin naman natin dito, mga idol, lilihain natin to ng 1,000 para yung pinaka itong plate nya ay maging makinis talaga, para pag nagluto tayo mamaya ng gam or nag-vulcanize tayo, makinis din yung pagkaka-vulcanize or hindi siya dumidikit. May mga plansa po kasi na sinasapinan pa. Ito, ang plansa na to, rekta mo na siyang gagamitin, hindi ka na magsasapin kasi gagawa ng makinis. Tsaka yung mga kantuhan niya dito, kailangan bilog yan, walang kanto. Kaya yun ang sekreto niyan. Yung mga plansa na iba, kaya sila nagsasapin, isa pa yun, gawa ng naiipit po ng kantuhan, nagkakaroon ng pagkalamat. Ayan, ito hindi po magkakalamat dahil ito pa-age yung bilog niya, pabilog po yan. Kaya kahit mag-ipit tayo, may kanto naman siya pag nasosobrahan siya ng init or nasosobrahan ng ipit. Ayan. Sa mga nagtatanong bakit yung aking plansa ay walang sapin, ito po ang dahilan. Makinis po ang ito. Makikita nyo mamaya. Gawin muna natin to at ilagay natin yung heater. Papakinisin pa uli natin ang gamit ng liha. Gamit ko po 1,000. Pwede naman 800. Pwede naman 800 basta makikinis lang po siya. Ito po ang final nating gagawin mga idol sa pagliliha. Pag hindi po kasi niliha natin yan, okay naman po yung sanding grinding natin na yan. Kaya lang nagkakaroon yung ating gum na parang mga guhit-guhit. Kaya
para hindi magkaroon ng guhit-guhit yan, lihain po natin ng 1,000 para po talagang makinis po ang finished product ng ating pagbo-vulcanize mga idol. Makinis na po yan, ano? Makinis na. Huawei baka naman. Y6. Diyan, nilagay ko rito guys yung ating mega para safe po siya, hindi siya mabasag. Igawa ng nabasag po yan. Ito yan. Ito yung sinasabi ko na meter. 79 pesos lang po to. Ito nga natin. Simple natin to. Itong ano nito para dito. Yan, dalawa. Tapos ito patungan. Napaka-importante nito mga idol sa pag-i-install natin dahil nga po ito ay kuryente. Yung pinaka-wire ng ating heater dyan mga idol, parang ang nipis niya 3 buhok lamang. Manipis lang po yan. Kaya make sure mga idol, pag naglalagay kayo nito, ay maging maingat po tayo. Sa paglalagay naman mga idol, nilagyan po natin yung sapin dyan. Yung 3 kantuhan po kasi niyan may parang pinaka-metal. 2 dahon din po kasi ang ating heater dyan. Meron sa ilalim, meron sa ibabaw. Ang pinakagitna, yung pinaka-wire niya or yung pinaka-umiinit. Sa paglalagay nito mga idol, kailangan mo hindi masyadong makapal ang ating sapin dito kasi gawa ng yung ating mika, yan. Pag nagkaroon ng lamat yan, magkakaroon din po ng ground yan. Yan. Lagyan po natin ng sapin. Pag bumili po kayo nito mga idol, may kasama na pong sapin yan. Kaya i-assemble nyo na lang po yan mga idol. Nilagyan ko rin po yung sa ibabaw niyan mga idol para doon sa ating plate na itatakip dyan. Para magkaroon din po siya ng distansya doon sa ating plate sa ibabaw. Ano po, lagyan po natin ng sapin yan. Pwede naman hindi na mga idol. Ang nangyayari po kasi niyan minsan pag hindi ko nilalagyan ng ganyang sapin, nagkakaroon po siya ng ground kasi yung mga pinakakantuhan nga niyan may mga metal. 3 kantuhan po yan, parang nagdidikit doon sa pinakamika o sa 2 dahon. Para sigurado mga idol, lagyan po natin ng sapin. Ang mga ganito mga idol, ang ground naman nito ay 110 lamang. Talagang medyo ano rin, pero para sa akin medyo ano yun. Kung hindi ka sanay sa ground, talagang iindayin mo or magugulat ka pag hawak mo pa lang ng plansa. Yan, lagyan po natin ng sapin yan mga idol para mailagay na po natin yung pinaka-plate dito mga idol. Sa mga magtatanong kung napadaan man to sa wall mo at short video lang ang napanood mo, may long form video po ito mga idol. Kung hindi mo pa nakita mga idol, i-click mo lang po itong video na ito, makikita mo yung mga sunod-sunod na short video nito. At i-click nyo lang po yan. Maraming salamat po sa mga dumaan sa wall nyo ang aking video na ito. Pakisupport naman po mga idol. Malaking tulong po ito lalong-lalo na sa mga gustong magtayo ng vulcanizing shop. Sa mga tauhan pa po dyan na nangangarap na magkaroon ng sariling shop, ito na po ang oportunidad. Sundin nyo lang po step by step at talagang makukuha nyo po idea dito na kung paano po tayo magbuo ng plan sa mga idol. Ang tanging gagawin mo lang, may mga mapapanood po kayo dyan na idea about sa pagtatanggal ng gulong, about sa mga tips, pati na rin po sa paggawa natin ng plansa. Ganun na rin sa ating plangka mga idol. Tuluyan na nga po natin nilagay itong ating plate dyan mga idol. Pantay po yan. Yan. Make sure po natin na talagang ang ating mga plate ay pantay na po. Kung hindi po kasi siya pantay, magkakaroon po ng paglamat or magkakaroon ng lamat ang ating mika dyan pag once na inipit na po natin ito ng ating nut. Mapipress po kasi ang ating heater dyan mga idol pag hindi, paulit-ulit pag hindi po pantay ang ating plate ay nagkakaroon po siya ng pagka-crack or yung ating mika na ilalagay magkakaroon po talaga ng crack. Kaya sa paggagawa ng ating plate mga idol, make sure natin na pantay po siya. Wala po siyang alon.
Inihigpitan na nga po natin yan mga idol. Ang gagawin naman po natin dyan, ilalagay na natin dito yung pinaka-nut na 14 mga idol. Almost done na po yan mga kagulong. Pagtapos naman natin ito na ilagay yung mga 14 na nut, higpitan po natin ito. Make sure din po mga idol na fix po siya dito sa ating plansa. Wag lang po siya maluwag. Ano po? Para po kahit malaglag po siya, hindi gagalaw ang ating metal. Pag nabumagsak po kasi yan, nagkakaroon po ng pagkabasag din ng mika. Make sure po natin sa bawat kilos natin mga idol, ang ating plate dyan, pag nababagsak po yan at maluwag ang ating pagkakahigpit, nagkakaroon din po ng pagkabasag yan, ang ating mika. Malakas po makapagbasag ng mika yan, yung nababagsak ang ating plansa. Kaya dahan-dahan lang po tayo sa kilos, sa pagbabalik man or sa pagbubulkanize, mga idol. Sa paglalagay po ng wire mga idol, isuot muna natin itong pinaka-protect na parang pinaka mica tube po ang tawag diyan, yung parang papel na yan. Hindi siya papel eh. Ano siya sa mga electric. Ang cover na yan mga kagulong, lagay muna natin dito sa ating wire. Hindi po yan para dito ang ating nilagay na puti na tube na yan or mica tube po yan. Ang gawin natin, bulin. Dalawang wire lang naman po yan, negative positive, ang ating ikakabit sa plansa. Pag naidugtong na po natin yung pinaka-wire dyan sa pinaka-plate ng ating heater, yung pinaka-mica tube, isagad po natin doon sa pinaka-metal na yan para doon po yan. At dito naman yung dugtungan mga idol, kung wala naman tayong panghinang, electrical tape na lang po natin para hindi po tayo magkaroon ng ground dito. Pag naikabit na po natin yung pinaka-wire dyan mga idol, ang tanging gagawin na lang natin dito, babalutin natin. Ito ay gulong na pudpud na po, manipis na po yan. Goma po ang nilagay natin dito sa pinaka-handle niya para hindi po siya dumikit yung pinaka-wire natin mga idol. Para safe po tayo rito sa pagdating pag nagkaroon ng short, ay may protect po tayo dito sa ating handle. Ano po. Kung napapansin nyo mga idol, yung sa ibabaw ay metal din. Ang ginawa ko po dyan, kung ano yung ginawa natin dito sa ilalim, ganon din dito sa ibabaw. Yung pinaka-handle po natin dyan, nakabalot po na po siya ng goma or ng gulong. At tatalian na lang po natin to mga idol. Bago talian natin, lagyan muna natin ng electrical tape ito. Tapos na po ito mga idol, nilalagyan na nga po natin ng goma yan or ng interior na panali natin dito sa ating handle. Para pag na pinukuha po natin yung ating plansa pag mainit, ay hindi po mainit ang ating handle dyan. Isa na rin po yun ang process niyan. Yan, tinanggal ko po yung sobra ng ating tinakip na goma or yung tinabas natin na gulong. Talagang kailangan po natin na ma-sure na hindi po tayo magkakaroon ng pagka-ground pag nagkaroon ng short or may ground ng ating plansa. Ang aking ginawa dyan mga idol, disaksak lamang. Pwede nyo namang gawa ng on-off ang ating plansa mga idol. Nasa inyo na po yan kung paano nyo gamitan or kung paano nyo gamitin ang ating plansa. Pwede yan, lagyan ng on-off. Ako noon may plansa ako na on-off. Hindi ko na nakita kung paano yung paglilinya. Kaya naggamit na lang po ako dyan ng plug or yung saksakan natin. Ano po yung finished product At syempre, hindi mawawala po dyan yung ating trial or testing natin sa interior na ibubulkanize natin. Sa next upload naman po yan mga idol, pakiwatch nyo po kung gaano kaganda ang finished product ng ating ginawang DIY na plansa. Hanggang dito na lang, maraming salamat po.